Isa pang kakulangan ng ating Gilas Pilipinas. Kumusta po mga kasolid? Aside po sa pagkawala ni Kai Sotto, isa pang napaka-importanting bagay ang nakita kong kulang talaga sa ating Gilas Pilipinas ay yung international experience ng isang player. Hindi basta-basta experience sa mga FIBA games, mga invitation, mga tune-ups, hindi ganun. Yun talagang naglalaro sa liga sa labas o mga high competitive international league tulad po ng NBL at B-League. Kagaya nga po ng ating idol Kai Sotto, exposed to sa mga international league, NBL, B-League, sa TSF, sa Amerika, na nagagawa niya at naipapakita niya sa mga laban ng Gilas Pilipinas. Kaya nga na-upset tayo ng Chinese Taipei at nabawian tayo ng New Zealand Tall Blacks. Kasi nga wala yung Kai Sotto. Ibig sabihin, the whole Kai Sotto. Experience, international basketball skill, at syempre yung height. Pero sasabihin nyo, nandyan naman po si Justin Brownlee. Okay, given na yan. International player, naglaro sa Amerika, sa iba't ibang liga sa buong mundo. Kaya nga kinuha na naturalized import ng Gilas Pilipinas Kasi magaling talaga at high level yung kanyang experience. Pero may pero, hindi niya kakayanin mag-isa. Although may mga moments siya, pero hindi naman lagi. Gaya nito, 4 na sunod-sunod na talo ang nalasap ng ating Gilas Pilipinas. Baka merong nga magsabi dyan, Carl Tamayo at Kevin Kiambao, naglalaro sa KBL, International League yan. Tama po kayo, pero nagsisimula pa lang yung dalawang yan. Kumbaga, nasa proseso pa lang yan upang makakuha ng mga international experience at exposure. Si Carl Tamayo naglaro sa B-League, opo naglaro yan. Pero nagagamit po ba? Hindi po. Mahusay kung mahusay kung sa PBA ito naglalaro. Ibig pong sabihin lamang, hilaw pa ang dalawa nating player na ito. O baka sabihin nyo rin, AJ Edu. Naglaro rin yan sa USNCAA. Kasama rin yan sa Batang Gilas at naglalaro ngayon sa B-League ng Japan. Siguro mga 80% nandun na sa international level itong si AJ Edu. At tulad nga ni Carl Tamayo at Kevin Kiambao, nagsisimula pa rin ito. Napipigilan pa tong pumukpok ng todo. Kasi sa dami ng injury na natamo ni AJ Edu. Pero as a role player, ibang klase itong si AJ Edu at talagang epektibo. Konti pang experience, paniguradong tataas din yung level ng laruan ni AJ Edu at makakatulong to sa ating Gilas Pilipinas. Pero ang the best solution na nakikita ko, kunin na ng Gilas Pilipinas itong si QMB o Quintin Milora Brown. Internationally may experience to, naglaro sa USNCAA na high level competitive collegiate basketball league sa USA. Napatunayan niya na to nang nagkampiyon ang UP Fighting Maroons sa UAAP this last season. Factor dito yung experience niya sa Amerika. Isingit na rin natin tong si Jordan Heading, naglaro sa NBL ng New Zealand, na ang nakalaban natin at tumalo sa atin ay mga New Zealand Tall Blacks, na sigurado yung experience ito sa New Zealand ay kayang-kaya nitong dalhin sa Gilas Pilipinas, especially sa 3-point area. And speaking of 3 points, ito yung ginamit ng New Zealand sa atin, na ginagamit na rin po sa NBA, sa B-League ng Japan, sa Taiwan, at sa EuroLeague. Hindi ko malaman kung bakit hindi ito magawa ng ating Gilas Pilipinas o dito sa Pilipinas. Na yung masakit dito, tayo po ang tinitingala dati kapag 3 points, or tayo pong mga Pilipino ang nagpauso nito, na ginaya pa nga tayo. Na ang punto ko lamang po na ang 3 points ngayon ay napaka-epektibo po sa mga laban dahil mismong mahusay na players at sa mga sikat na liga sa buong mundo ay ginagamit po ang 3 points para mapadali o basic lang ang basketball. At yung panalo, madaling makuha. Maraming salamat po and God bless.